mabisang langis o lana, paano ba magiging mabisa yung ating mga langis. Paggawa natin langis ay tuturo sa inyo para maging mabisa lahat ng gagawin yung langis para sa lahat ng mga gamit nyo at sa mga gamot. Tara, let's go! What's up mga kagimat? Na ito na naman ninyong kagimat, si Heping Agimat na mahilig sa agimat pero wala namang agimat. Nasa puso ang tunay na agimat. Yun, mapagpalang araw mga kagimat, no? Gagawa tayo ng lana. Again, sabi ko nga, usapan natin kung paano magiging mas mabisa at mas malakas yung ating mga lanang ginagawa. Ito yung mga langis na ating gagawin para sa mga gamutan at saka sa mga ating agimat, no? Okay. Pagano natin kung paano ang gagawin natin. Kagaya niya nakita nyo kagimat, no? May nakita kayong nakalagay po, ano po yung kahoy niya pag niluluto ko, no? Yan po ay sangkap. Bibigyan ko ng mga halimbawa ng mga sangkap na ating gagamitin. Number 1 po isang nilalagay natin dyan ay yung himag. Ngayon po sa mga ay walang himag, nagtatanong kung sa makakabili ng himag, sa makakakuha ng mga ganun pong mga tanong po ganan. Ngayon po, yan po mga himag po yan. Usually marami po yan sa Mindanao at Visayas. Usually nagpapakuha po ako niya sa Visayas at Mindanao para ipadala po dito. Ngayon po, meron din po yan through online. Check nyo po. Sa online po makakabili din kayo ng mga himag. Okay, himag o tambal uli kung tawagin sa Bisaya. Tambal uli sa Bisaya po, no? Ngayon, paggawa po ng langis, yan po may sangkap. Pero bago nyo po buksan yung apoy, kailangan po yung gata pa lang po ay dinadasalan po natin. Tapos mag-cleansing muna tayo, magkaskus tayo ng asin sa kamay natin. Tapos magdasal po tayo, Ama namin sumasampalataya. Tapos siya humingi tayong tawad, patawarin mga nagkasala sa atin. Tapos bubuksan po natin yan kahit Tagalog po pagbubukas yung dasal binubuksan ko to o binibinyagan ko sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, makarga yung aking lahat na ikakarga. Tapos po mga kagimat, yung mga karga nyo po, kung pambala po ay gagamitin nyo, ay more in pambala yung kinakarga nyo. Kung for gamutan, more in gamutan po ikakarga nyo, na magkaiba po siya. Abot naman po sa mga sangkap, mga kagimat, no? Yan. Basta panggamutan ikakarga nyo, pambala, no? Pampaswerte, no? Ang sangkap na mga kagimat, pagka pampaswerte yan, kalimitan may mga bulaklak ng kawayan, bulaklak ng tangalat. Yan po yung mga kinakarga natin pagka pampaswerte po. Pag panggamutan, meron dyan mga himag, bayabas, no? Tapos pagka yung mga bala kasi, yung ibang sangkap na pambala po talaga, ang aking sinasangkap po dyan, pagluluto po, no? Magkakaiba po, hindi rin po biro. Tapos mapupunan nyo, mamaya kagimat, no? Kung gaano karami lang yung maluluto ng langis, no? Ito pong ginamit natin ay isang mata, isang bibig. Opo. Ang ginamit po natin ngayon ay more in gamutan. Kaya po yan nakalagay po dyan, himag. Tapos pwede po samahan nyo ng bayabas. Yan, himag at bayabas po. More in gamutan itong gagamitin natin. Kaya po yan, mapupunan nyo, konti lang po ang makukuha natin ng langis po dyan. Tapos kagimat, no? Ang pakita nyo yan, yung pagkahalo ko, kanan papuntang kaliwa po. Huwag kayong magbabago ng ikot ng paghahalo. Ayan po, kita nyo. Yan, ganyan po ang pag-iikot. At huwag kayong magbabago ng kaliwat kanan, kaliwa. Huwag po. Ayan, ganyan lang po. Mga kagimat, ito po ay based po sa aral ng aming mga gamutan namin. At meron naman po ibang aral. Ito po ay sa amin. Kung kayo nanonood sa amin lang po, no? Basta nire-respeto po yung aral ng iba, basta ito po ay wala tayong gustong tapakan. Naghayag lang po tayo at nagturo tayo ng base sa aral ng Team Happy Agimat. Matagal na po namin ginagawa yan. In 14 years na po ako nagagamot. Yan po ang ginagawa ko po hanggang ngayon. Yan. Sa tagal na po natin nagagamot mga kagimat, no? At nagmula pa sa mga kumpare natin, no? Nung mga 14 years kasi, usually, bago lang ako nagagamot to. Ang nagagamot talaga ng mga kumpare ko yan. Sila Broja,
sila parang Dodong Abay, sila parang Junjix. Yan talaga yung mga, mula umpisa, talagang gumaganap na ng mabuti po yung mga yan. Ako po ay, 14 years po, mga bago-bago na po ako. Kumbaga parang, parang taga-hawak baga, taga-subaybay lang muna. Pero gumagamot na naman tayo. Ay, 14 years. Yan, ganun lang po yung paghahalo. Huwag niyong babaguhin. Tapos pagka medyo malapit na po siya, hinahan nyo ano. Tapos ganito po mga kagimat. Pagka po kayo maglalangis po, odd number po ang gagamitin natin. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Odd number po, meron po siyang isang walay. Hindi siya partner-partner. Hindi po siya 2, 4, 6, 8, 10. No? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Yan po ang ating paggagawa ng langis po. Odd number po. Yan po sa aral po ng Team Helping Agimat. No? Kung yung iba naman, doble-doble, 2, 4, 6, 8, 10, irespeto nyo po. Kailangan nyo po irespeto yung kanilang paggawa. Basta yung amin po, ito yung ginagawa ng Team Helping Agimat. Yung mga kagimat, wala po tayong gustong tapakan na aral dito. Hinayag lang po natin yung kung sila medyo ayaw ng aral natin. Okay lang po yon. Ang mahalaga naman po, itong aral natin, marami natutulungan po. At marami po siya nagtanong sa atin, kaya po tayo gumawa ng ganito. No? Meron kung magtatanong naman po yung iba, pwede ba yung normal na nyog? Pwede po yung normal na nyog. Basta po, kargahan nyo po, dasalan nyo, gayahin nyo yung paghahalo namin. Dasalan nyo muna yung gagamitin nyo. Kahit po normal na nyo, ganun din po gawin nyo odd number po, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15. Okay, yung marami. Meron po nagawa po niya, maramihan, no? Yun, ganun po, odd number lang po. Tapos kahit normal po siya. Yan. Ako kasi, kagimat, kalimitan kasi naghahalo na ako ng sangkap. Yung iba kasi okay lang yan, kahit wala kayong sangkap. Pero sa akin kasi, yung nagiging mas mabisa sa akin, pag may sangkap ako hinahalo na ganyan, no? Opo. Nasa sa inyo din. Kung kayo naman talaga wala namang panggastos, kundi nyug lamang, maraming nyug sa inyo, gatain nyo, no? Lalo sa mga province po, yung Quezon, yan. Quezon, Bicol, marami pong nyug. Kung marami pong nyug sa inyo at magagata kahit wala kayong sangkap na mabiling himag at tayo nyo naman gumastos ng malaki, bayabas na lang po gamitin nyo, balat ng bayabas po. Hindi na kayo gagastos, hindi na kayo bibili ng bibili. Iyon lang po, sapat na po yan para sa inyo po, makakatulong na po sa inyo yan. Huwag na kayong maghangad ng kung ano-ano pang mga sangkap na kapos na kayo sa buhay, bibili pa kayong sangkap na huwag na po. Pwede naman pong makatulong at makagawa ng magandang langis nang hindi natin kailangan gastusan na sobrang mahal. Ang mahalaga po pati dyan ay yung pagkakarga natin ng orasyon. Ngayon sa mga nagtatanong naman po, yan. Tatanong naman po, paano kung wala kaming orasyon? Yan. Okay. Ano na natin maiki para medyo maganda na yung galawan natin ng usapan. Kung wala naman talagang orasyon kayo at ayaw nyo naman din mag-orasyon or iba yung religion nyo. Yan. Okay, pagsapan natin. Sa dasal naman po, at gusto nyo ng dasal na ikakarga nyo, meron tayo dito mga sa channel natin, mga orasyon, dasal na pwede nyo gamitin. Yung poder, yung panggamutan, nandito na po sa channel natin. Gagamitin nyo na lang po yan. Ngayon po, sa part naman po ng ayaw ng mga dasal, ng mga Latin. Mayroon kasi mga sasabi nila, ayaw na ng Latin, ganito na lang kami, Tagalog na kaming hindi na kami nagla-Latin, baka kung saan galing yung Latin, mga ganun po eh. Ngayon po, pwede nyong gamitin yung dasal kung ano meron kayo sa religion nyo. Kung 3 persona na tawag nyo, Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, tawagin nyo, himiling kayo sa taas, 3 persona, ipan yung 3 kurso yung langis, tapos dasalin nyo kung ano dasalin nyo po. Tapos ito pa mga kagimat. Ano bang ginagawa ng inyong kagimat habang naghahalo, habang nagluluto? Tuloy-tuloy po, nagdadasal ang inyong kagimat ng Ama namin sumasampalataya Abagino Maria Luwalhati. Tuloy-tuloy po yung nagdadasal ako habang ako yung naghahalo ng langis. Ayan. Paganda po ito, yung mga nakatapos sa video nito, maganda po yan. Habang naghahalo po ako ng langis, habang nagluluto ko, habang inaayos ko yung mga prepare ng mga ganan, nag-cleansing po ako, tapos po, tuloy-tuloy po ang dasal ko hanggang maluto po yan, hanggang maglangis na po yung ating nilulutong gata. Hanggang magilana na po siya. Yan, habang naghahalo ako, nagdadasal ako niya, Ama namin, Abagino Maria, Luwalhati, sumasampalataya. Tuloy-tuloy po yan habang ako'y nagluluto ng ganyan po. Yan.
Iyan po isang mabisa po. Kahit di nyo po karga na mga Latin, ganun lang po. Dasal lang kayo. Ngayon, kung hindi po kayo Katoliko, iba yung dasal nyo. Kung anong dasal nyo po habang nagluluto kayo. Kung kayo ibang religion, kung ano yung paano yung dasal nyo, yun lang po. Tuloy-tuloy nyo lang po. Tapos, mapupo ninyo makagimatawag, huwag kayo magagalit sa langis. Pagka po kargado ang inyong dasal, kargado po ang inyong paggawa ng langis, po yung sangkap natin na tinanggal na. Kasi malapit na maluto, makakabalo na po siya. Pagka po yung maluluto na po siya, pag nakakuha na kayong langis, huwag kayo magtatampo po kasi po, iyan po kargado po ay kukunti po ang makukuha yung langis. Kaya kung kukunti po makukuha nyo ng langis dyan mga kagimat, huwag po kayong magtatampo kasi po, mas matuwa din kayo, ibig sabihin kargado yung ginawa nyo langis kasi nga po kukunti yung langis na nagawa nyo. Mas kargado, mas kukunti yung langis, mas madamot. Kumbaga tawagin, mas madamot ang ibibigay ng langis sa inyo pagka po kargado ang langis ninyo. Ang mahalaga po dyan, nakagawa kayo ng langis at ang langis na ginawa nyo ay mabisa. Opo, yan po. Kita nyo naman tayo. Napakatagal na natin gumagawa ng langis ng buhay. Hanggang ngayon po, kita nyo mga feedback na mga ginagawa natin. Yan po yung mga pamamaraan na pwede nyo yung gawin na lalo po yung mga may langis ng buhay na, yan po yung ginagamit po niyan, pagre-refill. Magre-refill po kayo ng langis ng buhay, yan po ang gagamitin nyo. Yan mga niluto nyong langis po yan. Ito naman po, yung pinaglutuan pa yan. Ayan yung latek. Ano bang ginagawa dyan? Okay. Yan latek mga kagimat. May history kasi yan. Na pagka panggamot at mga ganun po, hindi pamputo, ang ginagawa po ng mga antingero dyan, binabaon po yan. Sa ibang ara, kung hindi nagbabaon yung iba, okay lang po, no? Basta ito po sa history ng mga ating natuklasan. Yung iba po kasi nagbabaon kami yan. Yung latik po niyan, para mas mabisa nga daw, binabaw namin yung latik. Langis lang kinukuha namin. Pero may mga ibang antingero naman, nakasabi nga, kargado naman yung latik. Kasi nga may bisa at may dasal. Kinakain din po ng iba yan. Ngayon, nire-respeto ko yung iba kinakain, iba binabaw, iba tinatapon, pero tapon sa ilog. Pero, kahit ano naman po siguro, pwede po sabi sa aking pagsasaliksik. Pwedeng kainin, pwedeng tapon. Pero ang history talaga, ibinabaon po yan sa lupa talaga upang mas mabisa yung langis na gagamitin natin. Pero yan kasi nasa choices nyo rin kasi kung kayo natatakam sa latek, napakabango naman talaga, pwede nyo pong kainin. Pero kung hindi naman kayo natatakam at gusto nyo talaga history na mabisa, edi ibaon nyo na lang po sa lupa. Hindi naman siguro kawalan yan. Ayan. Yan kita nyo. Konti lang po. Isipin nyo, yan po ang ginamit natin dyan. Ay 3 nyog ang ginamit natin dyan. 3 nyog po ginamit natin dyan. Ayan po. Imagine niyo sa 3 nyog. Napakamahal na nyog ngayon. 40 to 50 pesos ang isa. Makukuha nyo lang ganyan lang po. Mas magaling pang bumili kayo sa mga senior na simbahan o yung naglalatek. Kung talagang lang talaga nagtitipid kayo, pwede naman po yung pampunas siya, panghila, tsaka pangbanto. Pwede naman po. Pero syempre sa history nga natin, kailangan natin ng mas mabisa. Kaya nga po sinasagad natin ng kahit konti lang makuha. Opo. Ngayon kung marami nang ilalangisan, nasasalinan, lang po siya. Bantuan nyo lang po siya. Kasi kung yan niya, siguro mga 2 langis ng buhay lang po malalagyan natin yan. Kung puro po niya. Kaya kailangan, yan lang sa yan, ibabanto natin doon sa mga binibili natin sa simbahan. Langis ng nyog na simbahan, bibili tayo doon. Tapos, babantuan na lang natin. Ayan. Salamat at God bless inyo lahat.